anong mangyayari sa simbahan ko kapag pinayakap ko sa kanila ito? 'Di ba? Ilan ang aabutin o ilang mga workers ang pwede kong ma-produce? Gaano kalaki magiging impact nito? Ano ba dapat nag-anticipate na po tayo? So that even in ourselves, we are convinced that what we are doing will go far away, 'di ba? Will move the church further. So, balita ko lang po sa inyo, ano po, ibibida ko po sa inyo, gumawa po ako ng tabulation ng mga na-order po naming trucks. Opo, kasi ito lang po talaga ginawa ng COG Metro South hanggang sa makalipat po sa COG 13. Opo, since ako po ay outreach, ako po ay nag-aalaga ng simbahan. Ano po ba naging history namin sa pag-order po ng trucks? Noong 2019, noong ako po ay hinamon ni Pastor Anthony na mag-order ng 1 million. Opo, ilan po ang kinumit ko kay Pastor Anthony na uubusin namin 100,000 trucks. Opo, dumating po yan, naubos po yan kahit inabot pa ng pandemic at nung pandemic talagang humina po yan. Pero nung 2022, nakita ko pong nauubos na po siya. Ano po ang nangyari? Ayan na po tayo, ano po, nag-order na naman po tayo ng 100,000 trucks. Naubos na naman po yan. Nung 2024, opo, ilan naman po ang na-order po natin? 100,000 trucks. Naubos na naman yan. Hindi po ba? Nauubos naman po yan. Kasi nga po, eto po mga kapatid, ano po, if you take ownership of it, masisipagan mo pa talaga yan. Opo, talagang uubusin po ang mga trucks. Opo, and what else? Kaya itong 2026, ngayon 2025, nagkumukuha po ako ng mga orders. Opo, kasi po kami talaga may track record na po kung paano po lumalago ang simbahan. Kaya ngayon 2026, opo, kasabay na mga orders po ninyo, 2026 ang order po ngayon ng COG 13 ay 200,000 trucks. Kasi naniniwala po kami, sasabayan ninyo kami dito. O if not, kung kayo po'y nai-inspire, kami ang sasabay po sa inyo. Opo. At ang magandang balita po dito mga kapatid, opo, pag ang DASMA ay umorder, ayan po, maramihan po yan, ano po, sinisikap ko po maging 1 million mahigit po yan, ano po. Sumabay na po kayo. Bakit po? Kasi meron tayong gagawin sa ating kanya-kanyang simbahan. We want to make evangelism a lifestyle. Opo, lifestyle po talaga yan. Na every week, regularly, lumalabas. At hindi po yan gagawin lamang sa June 12, 2026, kundi ngayon pa lang ay ginagawa na po natin yan. Pinapainit na po natin. Di po ba? Halimbawa, umorder kayo ng 10,000 trucks, hindi nyo yan uubusin sa June 12. 'Di ba? Kapos na kapos po na yan, no? Ibig sabihin, wala na po tayong, I mean, yung oras na sayang na po. Maganda, pag umorder po kayo, umorder na kayo ng marami para po immobilize ang ating pong simbahan. And this is what I call anticipation. 'Di ba? If you think when you take ownership of your ministry, of the outreach department, hanggang saan mo kayang paratingin yan? Hanggang saan mo kayang hamunin ang iyong simbahan? So, balik po tayo, ownership, anticipation. Ayan, may mga pumapasok pa po sa atin. Ano po? Number three is execution. Ito naman po yan. Of course, sa ating pong ginagawa, na-excite po tayo sa numbers. Opo, sa amin po, siguro pag sa susunod, pag-usapan na lang po natin paano po lumago ang COG 13. Actually, makikita niyo po yung akin pong story ngayon, pambihira, talagang pumuputok na po ang simbahan sa sobrang dami po na umaattend po sa amin, ano po. And kailangan rin po natin dito, bukod sa nag-anticipate ka, ngayon pa lang kapatid, i-execute mo na. I think I am through with my presentation. Baka po may mga questions po tayo dyan. Lord, gusto ko lang pong natin kasi minsan po siguro hindi po lahat ay nakikita yung value ng trucks. Opo. Kaya po nung binanggit nyo kanina na yung trucks giving or yung evangelism ay may malaking
contribution sa church growth. Yes Kaya po. nakita po natin yan. Sana hindi natin nailabas pala po, Pastor, no? Yung ano po, yung sa COG Angeles. Pwede natin ilabas yan. Makita po yun eh. Para po makita po nila yung data natin na yung ano po, yung correlation nung ano po, nung ating ginagawa ay meron pong direct impact sa simbahan. So habang inaano po ni Pastor Alan, kami po pag kumukuha ng tracks, tinitignan po namin yun yung KKK. Tingin po namin sa isang tracks, ang isang tracks ay isang kaluluwa. Sabihin, pwede pong ma-born again ng isang tao. 'Di ba? Yan po yung entry point natin eh. Yan po yung starting point natin para i-share yung gospel sa kanila. Ano po, hindi lang tayo nagbibigay, kundi pwede rin natin siyang entry point to share the gospel. So, yun po, no, nakakawin tayo, nakakapag-bahagi tayo sa labas. Hindi man sila kaagad pumapasok sa church, but we are sowing seeds doon po sa mga tao na nabibigyan natin. And yun po kaluluwa, pangalawa po yung kasipagan. Ayan no, kasipagan po ng ating mga manggagawa. Tignan nyo po itong data po ng COG Angeles. So from to 2022, 2023, 2024 hanggang 2025, meron pong paglago hindi lang sa attendance nila, kundi sa mga manggagawa po. So kaya po yung pagbibigay ng tracts, ano po no, sumisipag, lumalabas, mag-evangelize po yung mga workers natin sa loob ng simbahan. And hindi lang po yun, pangatlo titignan namin yung katapangan ng mga ano po natin, mga workers natin na mag-share ng gospel. Dahil yan naman yung mandato sa atin, di ba? Sa Mark 16:15, go into the word and share the gospel to all creation. So kaya yung ganda nung sinabi ni Pastor Anthony, kapag ang simbahan ay hindi na nangangaluluwa, isarado na lang. Amen? Kaya po tumatapang yung ating mga workers at pang-apat po yung kakilanlan, kakilanlan ng ating simbahan na dati hindi naman nila kilala, may church pala dito, may church pala dyan, pero dahil po may tracts giving tayo na binibigay, na kinakalat, so nalalaman po, nagiging aware sila na may church po doon na malapit sa atin. At hindi lang po yan, ginagawa din po namin yan na invitation. Kasi may nakalagay na mapa na, may nakalagay na din na schedule ng services sa likod. So, pwede rin po siyang gawing invitation. Bago isa pa po sa ginawa namin, doon po sa invitation nga na yun, may first timer sa church. Effective pastor na nakita lang namin recently, na-discover namin, yung mga first timer sa church, binibigyan namin ng tracts para mag-invite pa. Yun yung ginawa nila, ginamit nilang invitation, and sila yung mas marami pang nadadala kay Lord, yung mga first timer. So Yes. after namin silang share ng gospel, sabihin namin baka may kakilala po kayo, kung may gusto kayong isama sa church para makakilala din nila si Lord, ma-bless din sila. Ito po yung tracks natin, pwede yung gawing invitation. So based po sa aming data, merong mga dumating, merong mga bit-bit, yung mga first timer din po na naimbitahan using yung tracks, naging invitation din siya. So ayun po yung mga magandang benepisyo ng tracks pagka meron po tayo niyan. Praise the Lord. Ayan, thank you, Pastor Rexon. And ayan po, andyan ngayon si Pastor John Lino. Opo, siguro, ito ang talagang taga COG Angeles. Pwede mo bang ma-explain ng konti yung pinakikita nating data ngayon? Gandang gabi po sa bawat isa to all CL Outreach Head po. Ayan, so praise to the Lord po no that there is an increase our attendance po ng church through the tracks no po dahil yun nga po nakita niyo po ang data from the 2022 mababa po talaga or wala talaga no from that time, but from 2023 until now po malaki po ang naging impact, and ito lang po yung isang kumbaga nabanggit po ni Pastor Rex that hindi naman natin makikita agad yung bunga, hindi po ba? So talaga po ang Panginoon ang nagpapabunga ng lahat ng itinatanim po natin. So yung kung nakita niyo po yung 18,612 na yan as of October namin ng 2025, no po, hindi po natin talaga makikita agad na po yung
yung bunga niyan, pero at the end of the day, yung word po na binanggit po lang ni Bishop Edgar nung last time is kasi isa rin po ako sa nagpe-pray, Lord, bakit wala pang balik, bakit ang tagal and all. Pero yung word po na exponential, there will be gradual increase na makikita po natin na unti-unti po na lumalago ang simbahan. Basta wag po tayo mapagod lang na magtanim ng magtanim. Dahil po ang pagtatanim, hindi naman po agad yan tumutubo. Pero kapag hindi ka napagod magtanim, meron po magiging resulta at the end of the day. Kaya po, yan lang po yung ginagawa natin. Continuous lang po sa lahat po ng mga churches na tayo po yung mga alap lang, magtanim lang po tayo na magtanim. At bawat tracks po may buhay pong nababago. Yun lang po. Kaya dito po sa mga increase of attendance po namin, may mga galing po sa tracks yan. No po, wala lang po kami percentage as of the moment of what is the percentage na from the first timers namin na nakapag-church through the tracks po. No? Pero malaki po, meron din pong impact po through the tracks po na after ilang months po, doon po nila binalikan na meron po pala silang tracks na sila'y bumabalik po sa church. Yun po yung akin lamang po mai-add po regarding with that po. Maraming salamat po, Pastor Alan and Pastor Rex po. Glory to God po. Outsiders, beautiful, come on we say. Outsiders, beautiful, come on. Outsiders, beautiful.